Yo, what's up? Good morning mga salon owners. Kumusta kayo dyan? So, time check natin ay 11:45 na ng morning, no? At nga pala, dito tayo ngayon sa Zen Salon, branch natin sa Turil. Yan, may customer na dyan sa loob. Ayan, apat. So, nandito tayo ngayon, nag-ikot sa ating branch, no? Sa ating salon, no? Pang-apat na branch natin. Ang Zel Salon, pang malakas ang salon ng Mindanao, syempre. So ngayong araw na to, meron tayong sasaguting isa na namang katanungan sa ating follower o ating kasama sa grupo. Salon Business Owners PH, pasok kayo kung gusto nyong matuto paano magpatakbo ng salon business. At kung meron kayong mga katanungan, lalo sa pag-handle ng salon, ng mga tauhan, yan, pasok kayo dyan. So dito, sabi ni ma'am, no, nag-comment siya. Sabi niya dito, babasahin ko lang ha. Sir, 35% sa hairstylist at 8% naman sa assist. Tapos pag meron silang 400 a day allowance. Pero pag hindi sila nakakota, pwede ba yun na tanggalin yung komisyon nila? Parang ganun yung ano ni ma'am, no? Parang ganun yung katanungan niya. 35% sa stylist, 8% sa assistant. Tapos may 400 allowance. Ngayon, pag hindi nakakota, maaring tanggalin niya yung komisyon. So parang allowance na lang ang ibibigay. Medyo magulo. Medyo magulo siya, ma'am, no? Na na diskarte mo. Para sa akin, kung ako ang gagawa niyan, ito sa amin kasi is automatic talaga na every gawa, halimbawa sa stylist, every gawa, halimbawa worth 1,000, tapos meron silang 35% dyan, automatic 350 yung sa kanila. Mas ano pa yan, mas maliwanag pa. Kaysa dyan sa, parang baliktad yung gagawin mo na may komisyon kung nakakota. Pero kung hindi nakakota, meron silang 400 a day. Yung iba naman kasi, ang ginagawa nila dyan, meron silang allowance o meron silang sahod, daily na sahod, halimbawa minimum, halimbawa 500 per day. Tapos, 10% sa mga gawa or 10% pag makakota per day. Halimbawa, yung kota mo is 2,000 or 3,000 gross. Pag maka 3,000 sila, meron silang 10%. Halimbawa lang ganon. Kadalasan yun yung ganyan. Kasi yung sinabi mo na okay ba yung 35% tapos allowance. Tapos pag makakota, pag hindi makakota, tatanggalin yung komisyon. Parang ganun lang siya, binaliktad mo lang siguro. medyo magulo. Pero mas pa rin, mas maganda pa rin o mas maayos pa rin kung purong komisyon na lang yung gagawin nyo. Halimbawa, 40%, 60-40. 60 sa sa salon, 40% naman sa tauhan. Napakaganda kasi mas madali siyang computein, no? Mas madali siyang computein. Halimbawa, sa 1,000 automatic. Pag 40% sa kanila, edi 400. Wala nang ano-ano pa. Dito naman sa problema sa merong daily o merong allowance, ang problema dyan, paano pag mahina yung salon? Mahina yung ng pasok ng benta. So, ang mangyayari, laging mag-aabono yung owner ng salon kasi hindi naman kumikita. So, lagi siyang nagbibigay ng pasahod. At ang problema naman, sa parte ng staff, kung commission-based, pero mahina yung salon. Kung purong komisyon, mahina yung salon. 'Di ba? Problema rin. Hindi kikita yung staff mo. So anong gagawin? Una, commission base, purong komisyon. Pangalawa, kailangan siguraduhin nyo na kumita yung staff nyo dyan sa inyong salon. Kailangan siguraduhin. Hindi pwedeng hahayaan natin yan sila dahil naniniwala ko na responsibilidad pa rin nating mga owner sa ating negosyo, lalo sa mga commission base, na kumita yung staff natin. Kasi anong silbi ng pagpasok nila dyan, pagpunta nila dyan,
kung di naman sila kumikita. So yan lang, good morning. Trabaho-trabaho tayo at galingan natin para makatulong sa bansang Pilipinas. Bye!